Magandang gabi. Maaliwalas ngayon, no? Okay lang. Wala ngayong baha. Pero ang iniwan ng baha ay matindi. Ladies and gentlemen, tayo mag-uusap patungkol po sa itong dalawa sa mga kawatan. Kawatan sa ating bayan. Ang isa ay congressman. Ang isa ay kaibigan ng maraming congressman. Si Sara Diskaya at saka si Saldico. Ang hirap nito, laging asiwa, laging ang mga biktima ay siyang laging talo sa mga sitwasyon na ganito. Kumpirmado na nasa labas ng papagamot daw kuno si Saldico. Kumpirmado na rin si Diskaya na sa Hanoi, Vietnam. At pamilya na dala niya. Ito'y umalis sila, wala naman silang sakit. Wala naman sila kung ano, sumibat lang talaga sila. So ngayon, ang pagsibat na yan ay makatarungan ba? Tapos, nakita natin mga nagrarally na marami ng tao nagrarally laban sa kanila. Ang matindi pa sa ngayon ay laban kay Sara Diskaya. Yung bahay niya sa Pasig ay nilusob. At ang mga naglusob ay mga, in the meantime ay mga, pasalamat tayo, ay mga aktibo na grupo ng Akbayan. Sila ni grupo ni Attorney Shell Jokno yan at saka ni Percival Sindanya. So yun ang nangyari. Kanina ay binato pa nila at pinagpinturahan pa ng magnanakaw ang bahay. Nakahiya. Wala man akong pera, pero okay lang sa akin na hindi naman ako ginaya yung aking bahay ganun. Magrarally mga tao. Tapos babatuhin yung gate mo, yung lahat ng pader mo, lalagyan ng salitang sprayhan ng magnanakaw, kurakot. Yan po nangyari. Tapos kay Saldi naman, meron na rin nag-rally kay Saldi. So unahin ko muna ipepresenta yung si Sara Diskaya. Unahin muna natin ang presenta yung kay Sara Diskaya, tapos ilabas natin yung kay Saldico. Tapos, ang matindi dito, yung mga nagrarally na sila ang kumakatawan sa mga pigati ng buong mamamayan ng mga api, ay sila pa ang ngayon kakasuhan ng mga abogado ni Diskaya. Ang nakakasakit pa yan, baka wala pang pangpiyansa mga yon at makulong. Yan ang masakit yan. So anyway, ipresenta muna natin si Saldico at saka si Diskaya na kung paano ito. Ito po. Unahin muna natin si Diskaya. Yan. Control queen ngayon ng government contractor na si Sara Diskaya. Pero papaano nga ba siya naging sentro ng investigasyon sa flood control scandal? Balikan natin sa agenda report ni Hannah T. Good or bad publicity is still publicity. So, natatawa naman ako kasi kung bad man siya, makikilala kami. People become more curious kung sino ba yan talagang Sara na yan or si Gerald na yan. Kung good publicity, hindi maganda din. At least along the way, nakikilala kami. Nasilip ang marangyang buhay ni Sara at Curly Diskaya matapos ang series of interviews ng ilang veteranong journalists sa kanila. Ang clip na ito galing sa October 2024 interview ng aming desk editor na si Francis Folve. Pero ang mas nag-viral ang pag-flex nila ng kanilang yaman, partikular ang sandamakmak na luxury cars.
these are the ginagamit ko talaga when we go out sa mga... Kita mo Ang yun, ha? example ng British accent ni Sarah na una nang sinabing tumira siya sa UK nung kabataan niya. English. I even converse with my kids in my accent, and they understand both the British accent as well as the American English accent. At ang tila public admission niya sa pagpasok sa DPWH projects, kaya raw sila nakaangat sa buhay. Ang interviews naging daan para ungkatin ng netizens ang kanilang background. Mapa-memes, serious posts o satirical captions ng mga artista, hindi natahimik ang issue sa mga diskaya. Kalaunan, uminit pa nga sa mata ng taong bayan ang lifestyle ng tinaguriang Nepo babies. Halong galit, puot at pagkalungkot ang naramdaman ng netizens dahil dito. Kasunod niyan, sumalang na sa hot seat si Sarah sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Isa sa references ng mga senador ang naging interviews. Dito na rin tinanggi ni Sarah ang pagkayaman dahil sa DPWH. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. Alam mo na niyari pa niya. Sinungaling talagang babaeng ito. Napanood ko yung interview na yon. Expert din ako magsabi ko ang video ay spliced to hindi. Tuloy-tuloy po ang sagot mo. Wala ako nakitang paggalaw ng video para sabihin na may splice. Talaga sinungaling. Talagang sinungaling kasama na yun sa pagnanakaw. Saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Doon din na-diskubreng ang luxury cars binili pala sa isang car dealer na may issue sa smuggling. In less than a week, kinumpiska ng customs ang 12 luxury cars ng mga diskaya. Tinanggi na rin ni Sarah ang paggamit ng taxpayers. Pero anyway, ang kinumpiska ng customs ay 12. Pero sinuko nila bago sila pumunta, lumisan sa Hanoi, ang sinuko ng 16. At ngayon po nasa Hanoi na sila. Money para bilhin ang kanilang mga sasakyan. Pero hindi naniniwala ang isang senador dito. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta, taong bayan raw ang bahalang humusga sa kanila. Matapos ang pagdinig, sinubukan ng aming team kumuha ng panayam mula kay Sarah, pero hindi ito nagpa-interview. Sa parehong araw kasi, lumitaw ang isang Vera Files column na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Eusebio ng Pasig City na namuno for around 3 decades. Batay sa column, maternal uncle daw ni Sarah si dating Pasig City Mayor Vicente Eusebio. Nakatulong daw ang mga Eusebio sa pagkuha ng mga proyekto sa lungsod. Pero tinanggi na rin ni Sarah ang koneksyon sa mga Eusebio sa kasagsagan ng kampanya sa midterm polls. Ganito rin ang mensahe ng kanyang legal counsel sa amin. Dumaan din daw ang lahat ng kanilang proyekto sa batas. Sapat na sinungaling na abogado. Mr. Attorney Cornelius Samaniego, don't lie, don't destroy the lawyers. Dapat kang sampahan ng ng disbarment. Kasi bakit? Nagsasalita ka po rito para kang si attorney rin eh. Yung abogado ni Atong Ang. Nagsalita kayo parang alam nyo. Tapos sabihin po wala silang connection sa Eusebio. Alam mo ba? Personal mo ba na alam yan? Na magsalita ka ng gano'n? Sabay dumaan sa tamang proseso. Nandun ka ba nung nangyari proseso? Ba't sabihin mo dumaan sa tamang proseso? Tsaka lahat mo dumaan sa procurement law. Bastos. Wala ka talagang kwentang abogado ka. Magsalita ka lang kung ano ang sabi mo, ito po sinabi sa akin ng client ko. O, hindi pwede na aminin, ilagay mo sa sarili mong salita, sarili mong bibig, mga sinabi sa iyo. Kumita ka lang, mali-mali pa. Kayo mga nakikinig ng mga abogado, please lang, kung maging abogado kayo, okay lang yung maging abogado kayo ng mga korap. Pero please, sabihin mo halimbawa, ito po sabi ng client ko, ay wala po sila connection sa mga Eusebio. Sinabi rin po ng client ko na dumaan sila sa tamang proseso. At sinabi rin ng client ko na lahat ng mga sasakyan ay binili dito sa lokal. Ganon magsalita. Hindi na, pag magsalita ka, parang personal mo na alam.
Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng panig ni dating Mayor Bobby Eusebio. Binalikan ng BNC ang nooy panayam ni Folve sa mag-asawa. Ibinahagi ni Sara doon ang dagok nila sa pangungutang para lang makaraos sa buhay. Panahon daw ito ng Bagyong Ondoy, taong 2009. Ibang awang-awa ka sa sarili mo, nakakuha ka nga ng Pera. tapos naglalakad ka, tumutulong-lupa. Hindi mo alam kung paano mabayaran yung pera na yun. Kunwari, ilang beses yun na lang pinag-isipan, minimorize yung script nyo. Ay, Jim Armons, maayong gabi sa Coronadal. Shout out sa mga taga Coronadal. Kaya hindi ko alam kung paano makauwi kasi sobrang lalim na ng bahay. Naglalakad ka kung saan-saan na lang para lang makauwi. Sa kasagsagan daw ng pagdaan nila sa butas ng karayom mula 2003, ang taong sinimulan ang St. Gerard, hanggang 2014 nang magsimula silang makaraos dahil sa isang construction project. Ngayon naman, pagbabato ng putik ang inabot ng yan. St. Gerard Kulang mula pa sa yan. flood survivors at Bali, mga wala pa aktivista para kalampagin ang pamilya Diskaya sa di umano'y maanumalyang flood control projects nito. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News. So, sa akin, ang puntos ko dyan ay ganito. Paano kaya, kung ikaw yung anak ni Sara Diskaya, matitiis mo ba kaya yung ginagawa sa ganun sa nanay mo, tatay mo? Hindi ko matitiis yan. Ewan ko itong mga anak niya. Kung natitiis lang yung ganun. Dennis Mercader, kamusta dyan sa El Nido? Sabi ni Dennis Mercader, ang magnanakaw ay mapagsamantala. Hango ata sa kanta ng asin yan. Madaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita kay Diskaya. Kasi yung probinsyano, mga timawa, judning mga piranha, idol, okay, weng, 4 na anak ni Sara may ADHD. Ano bang ibig sabihin ng ADHD? Ang Diskaya, anong H natin? Ang Diskaya Highway Daya. Gano? Ang Diskaya Highway at Daya. Gano? Hindi ko maintindihan. So anyway, may ADHD na, tama ba yan? Ang 4 na anak niya. Tapos si Ta Brillahinos, magandang gabi po sa lahat. So ibig sabihin, ganito po pala yung si Diskaya. Pag-usapan na lang natin later. Ang konfirmado po sa ngayon ay ganito. Si Diskaya po ay nasa Hanoi, Vietnam. Ang problema ko naman, ang hindi ko, pakibigbigay kayong suggestion kung bakit, ano ba kaya ang rason, bakit sa dinami-dami ng lugar na pwede mapuntahan, bakit nasa Hanoi, Vietnam siya pumunta? Ito, Hanoi, Vietnam, ito yung balita na nakuha ko. Sara Diskaya and children landed in Hanoi yesterday, September 3 at 4 p.m. Nakaalis na sila sa Pilipinas bago nilabas ni Boying Rimulya ang lookout bulletin na ni-request naman ni Marcoleta. So, yan po. So, yan ang ano. So, ngayon, ang kasunod naman, pag-usapan naman natin siya, no? Ang tanong kung nandun sila, ano kaya yung magbabalik pa kaya ba ngayon? Babalik pa kay Diskaya? Pag-usapan naman natin ngayon ang kapares niya sa lalaki side. Si Saldico. Ano ba ito si Saldico? Ito si Saldico naman, Okay, si Saldico naman tayo. Ayon kay Princess Sabante, tingnan natin, lumabas daw si Saldico para magpagamot. Bakit magpagamot? Wala namang sakit. Ganun ba yun yung mga kwan? Ganun ba yung mga kwan kung magpagamot? Yan, hindi ko lang itutugtog. Sabi si Saldico ay napumunta sa US. Magpagamot. Sabi yan ni Princess Sabante.
So hindi ko lang ipi-play kasi mahilig itong ibig sabihin mag-copyright strike eh. Out ko na lang kay ayan. Ito. May labas tayong isa. Tapos itong asan yung ano ko kay Saldico. Ito, ilalabas natin kay Saldico na isa. Si Saldico po talaga ang nagdisenyo ng lahat ng project control ng mga pondo. Pinunduhan niya dahil mga makakampi niya, maraming kakampi niya gusto kumita lahat-lahat. Kaya ito, ginawa siyang bagman ni Romualdez. Ang lahat ng makoleksyon nila, bibigyan si Romualdez. Ganun po yun. Ito. May mga nagrarally na rin labang kay... Nagpo-protesta na ang taong bayan. Gustong-gusto na nilang makita si nagprotesta Saldico. tayo. Hinimok ng taong bayan na ilabas na ng Kongreso si Saldico. Ang kanyang pag-alis sa Pilipinas ay nangangahulugan ba ng isang pagka-guilty? Pero ito klaruhin natin. Bakit ba missing in action si Saldico? Malinaw ang timeline na pagkatapos maipasa at mapirmahan ng 2025 national budget, mabilis na nawala si Saldico sa pwesto bilang chair ng House Committee on Appropriations. Noong January 13, 2025, sa unang sesyon ng Kamara para sa taon, inihain ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang motion na ideklarang bakante ang chairmanship ng Appropriations Committee. Agad itong inaprobahan ni Speaker Martin Romualdez at sa loob lang ng ilang segundo, opisyal nang wala si Saldico sa pwesto. Opisyal na pinaliwanag ni Saldico, pressing health concerns. Sinabing mabigat ang trabaho at kailangan niyang magpahinga para magpagamot. Pero sa politika, maraming nagbasa nito bilang isang biglaang pagbitaw matapos niyang pangunahan ang bicameral deliberations at aprobahan ng budget na umani ng matinding batikos, kabilang ang mga aligasyon ng pork at kontrobersyal na pagbabawas ng pondo sa ilang serbisyo. Pinalitan siya pansamantala ni Representative Stella Kimbo bilang acting chair ng Appropriations Committee. House records at mga source ng Rappler ay nagsasabing wala si Saldico sa plenaryo mula July 29 hanggang August 27. Absent with notice 2 times. Absent without notice 3 times. Grabe, At excused 7 times. Wala rin siyang committee assignments o bagong panukalang batas sa 20th Congress. Malaking kaibahan sa pagiging prolific author niya dati, maging ang mga luxury cars at bodyguards na dati nakikita sa BGC condo parking space niya ay nawala na. Siguro, kayo ay nagtatanong noon, bakit pinalitan ni Kimbo? Sa formal na tala, acting chair lang si Kimbo para punan ang bakanting posisyon. Pero sa politika, malinaw sa timing na tinanggal si Saldico bago pa sumiklab ang investigasyon sa flood control at budget insertions na siya mismo ang namuno sa BICAM level. Para sa ilang mambabatas, ito'y paraan para alisin siya sa linya ng putok habang pinapainit ang mga tanong sa mga proyekto at alokasyon na naiugnay sa kanya. Kung titignan mo ng buo, parang eksenang hinugot sa lumang script ng politika. Matapos ang malaking papel sa budget, biglang health leave, tahimik na pag-alis sa bansa, at ngayon ay may mga proyektong konektado sa kanya ang nasa sentro ng iskandalo. Nasaan si Saldico? Aba, huwag niyo akong tanungin. Mas mainam na si Abante at mga kasamahan niya ang tanungin ninyo. At ipinaalala rin ng certified DDS na si Badarahug na ang biglaang pag-resign ni Saldico noon na siyang pinaltan pansamantala ni Representative Stella Kimbo ay isang malaking strategy na pala noon, isang malaking pagtakas ni Saldico dahil pinipilit talaga
ni Representative Toby Tiangco na ilabas si Zaldico dahil mismong si Zaldico lamang ang makapagsasabi na mayroong naganap na budget insertions. Panoorin natin ang buong video. Naalala niyo yung time na pinag-resign si Zaldico sa Appropriations Committee tapos pinalitan ni Estela Kimbo, di ba? Yung pala is, ano na yun, strategy na pala nila yun dahil ngayon, pinipilit talaga ni Congressman Toby Tiangco na mag-testify si Zaldico doon sa mga insertions, di ba? Na pinapalagan naman ng ibang mga kongresista. Mukhang dito malaki ang puntos ni ni Congressman Toby Tiangco. Mukhang alam na alam niya talaga kung ano ang nangyari. At ang pwede lang makapagsabi na in fact in-insert yun ay si Zaldico. At pwede lang niyang sabihin yan under oath. Dahil pag hindi under oath, magdi-deny lang yan di ba? Kasi pag under oath, meron ng pain of perjury di ba? Tingnan natin kung ano mangyari ha. Sayang ang bayot! Teka lang. Bakit yung mga kontratista lang ang iniimbestigahan tungkol sa mga luxury cars, di ba? Pati dapat yung mga kongresista isama. Kasi karamihan sa kanila may mga luxury cars tingnan din kung nagbabayad sila ng buwis o nagbayad ng buwis yung acquisition ng kanilang mga luxury cars. At kung yung lifestyle naman ang iimbestigahan, yung lifestyle check dapat hindi lang sa mga kontratista din, dapat kasama na rin yung mga mambabatas natin, may it be from the lower house or from the Senate. Di ba? Para patas-patas lang. Total, sinimulan na natin to ng ganito Di ba? Di ituloy-tuloy na. Andyan na yan ano sa tingin niyo? Sayang ang bayo! Okay, sagutin natin si Doc kung sino ang mababaw at sino ang hindi. Okay. Doc, hindi ka galit sa akin, sabi mo. Maraming salamat. Ako din naman kasi hindi naman kita kilala Pero yung sinasabi mo na bawal bang mag-comment? Hindi. Hindi bawal mag-comment. In the same manner na hindi bawal gumawa ng content sa nagko-comment. Di ba? Tama. So, hindi ako mababaw. I just know how to reason out. And I think differently. Bakit? Guided ako sa principle na on to others Pag ginawa mo sa akin, gagawin ko rin sa'yo. Ganun lang yun. So, nag-comment ka, ginawan kita ng content. Hindi bawal mag-comment, hindi rin bawal gumawa ng content sa comment. Okay? Okay lang, okay Ayos. lang. Okay lang, magdarahog. Love you, Doc. Sayang ang wakwa. Sa inyong palagay mga kasweet, nasaan na nga kaya si Zaldico? Kaya nga ba ayaw imbitahan ng kanyang mga kapwa kongresista? Okay pag-usapan natin yan. Natandaan ba ninyo? Ang problema ko nito, ngayon nasa labas na sila ng bansa, ang problema ko, may katarungan pa ba tayo makikita? Napapansin ko nung huling kauna-una at kahulang hearing ng Infracom na pinangunguluhan ni Terry Ridon. Nagmosyon kung hindi ko magkamali, si Congressman Egay Erese at sinugunduhan ni Congressman Ungab ng Davao City at sinuportahan din ni Congressman Toby Tiangco na ipatawag si Zaldico at saka si Grace po. Kinontra ni Janet Garin na congresswoman ng Iloilo at ni Congressman, Peking Congressman na Comelec Congressman na si Abante. Kinontra nila. Bakit nyo kontrahin ang pagpatawag kay Zaldico kung wala siyang kasalanan? Bakit?
binabakuran ninyo. Bakit? Kasi kayo lahat ay ginawa ninyo workhorse, tagagawa ng pagsingit ng mga pondo ng flood control ay si Saldico. Bakit yung binabakuran? Ngayon, si Grace po, ba't hindi patawag? At ipatawag nyo rin si Stella Luz Kimbo, si Teacher Luz Kimbo. Teacher Stella. Oh, kasi siya pumalit, deputy assistant siya ni Kimbo, ni Elizalde. So ngayon, ito ngayon ang tanong natin. Ang dami ng blanco na nagresulta. Anong koneksyon ng blanco sa Bicameral Conference Committee report doon sa total na flood control projects na siningit nila? Di kung ako tanungin mo, ganito po ang aking premise. Unang premise ilagay natin, parang math o di kaya physics problem. Given, tapos find X. Ganun lang yan eh. Ito naman, find the answer to the question, what is the relationship between the blank items in the Bicameral Conference Committee report? Confirm na yun eh. Nasa Supreme Court na yung kaso na yan. Ngayong September ang hearing yan. Abangan natin yung hearing. And then, hindi ko alam ang hearing at kikinan sila eh. Di bale. So, and the flood control projects inserted. Anong relasyon? Ganito po yun ang premise ko. Sabi ko kanina may premise ako. Hindi mo pwedeng dagdagan ang pondo na binungkahi ng Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng tinatawag na National Expenditure Program. Kung 6.23 trillion ang budget ng minungkahi ng Pangulo ng Pilipinas sa panahon yung mga October hanggang December ng 2024 para sa 2025 na budget, ay diyan pwede mong palitan ng iba, pwede mong tanggalin iba, at palitan mo na flood control projects. So, therefore, una, may dinagdag sila in-insert. At nang may in-insert, dapat may tatanggalin din sila na ibang budget para hindi susobra sa 6.32 trillion. Ay, nagkahintot-hetot nga sila eh. Sumobra. Binayulit nila, nilabag nilang constitutional law na nagsasabi, dapat wala pang ibang budget na mas tataas pa sa sektor ng edukasyon. Sumobra yung flood control. Hindi na na-control. Naging 1.1 trillion. Ang education natin, 900 million lang. 900 billion. So dahil doon, sa pagmamadali nila na punduhan, kukunan sa ibang mga items ang panglagay sa flood control projects, yung mga nakuhanan nila ng budget ay naging blanco, ay hindi nila nabalikan. Naiwanan nila. Ngayon, mayroon silang instruction sa mga staff nila na gumawa noon, na actual, na pagkatapos ng gawin, i-email kagad sa lahat ng senador, lahat ng congressmen. Sa pagmamadali ng mga pag-i-email, nakalimutan lang yan. Na-email kay Isidro Ungab, na-email ang dami, kinumpirma din ng Makabayan, na si Raul Daniel Manuel, at saka si Franz Castro, na-confirma nila, at saka si Arlene Brosas, na-confirma nila na walang laman, blanco talaga. So, ibig sabihin yung blanco na yun po yung pinagkukunan ng pera para malagyan ng pera ang mga siningit na flood control projects. Pero may isang tanong lang ako, bago ito tapusin. Yung mga party list ba na congressmen, meron din ba silang flood control projects? Kasi nakita ko mga flood control projects, lagi na may distrito kasi may district engineer. Tingnan ko yung party list. Sa sunod natin pag-usapan yan, i-research ko. Pero in the meantime, ito lang natin ang problema natin. Itatanong natin sa sarili, may katarungan pa bang darating? May katarungan pang babalik sa Pilipinas nang umalis na yung dalawa sa mga napakaraming na mga swapang sa Pilipinas. Yan lang ang ating pag-usapan. So, siguro, dapat sana may alay ako ng kanta sa kanila.
Mga magnanakaw talaga. Out and out na magnanakaw. Kaya kung ako naman tanongin nyo, hindi po, ang problema ko lang sa mga nagrally sa harap ng bahay ni ni Diska, ni kay Sara Diskaya, ay sila pa gawin ang kakasuhan. Siguro mananawagan po ako, suportahan natin ang akbayan. Kung magrarally pa sila ulit, dugtungan ninyo, samahan ninyo, at magrarally ulit doon sa kumuha lang kayo ng permit. Kasi karapatan natin niya magrally, ibalik ang pera. Ang chant natin, ibalik ang pera, ikulong ang mandaraya, ikulong ang magnanakaw ng mga Diskaya. Ganun lang po ang ating chant. So, shout out. Shout out kay Helen Baguio, laging una. Si Jolito Paluma, magandang gabi. Si J. Marmon, so mayong gabi dira sa tanan sa taga Cordal, Marbel, South Cotabato. O mayong gabi gida sa inyo tanan. Siguro abangan ninyo base isip-isip ako kung may kwarta ako kasi giyaman ni Diskaya. Tatakbo akong gobernador ng South Cotabato. Oh, yan. Tingnan nyo yan, ha? Tingnan nyo yan. Baka tatakbo akong gobernador. Kung hindi kaya, congressman ng 1st District. Kalabanin ko si Miguel at saka si Hernandez. At saka si Helen Baguio. Naka-British accent pa daw si Diskaya. Dennis Mercader, ang magnanakaw. Okay, si Raynon Season. Kay Toto, paki-shout out kay Isabel Hostado. Thanks from Elena Season. Isabel Hostado, saan ka man naroon? Shout out from Elena Season. Kasyong probinsyano, mga timawa, jud, yung mga piranha, idol, wing, apat na anak ni Sara may ADHD. Ano bang ibig sabihin ng ADHD? Yung parang, malapit-lapit yan sa autism, di ba? Sa Brillianos, Dingmar, ADHD nga, marami naman pera, bilyonaryo. Ikaw, papiliin kayo. Payag ka ba magiging buang pero bilyonaryo ka? Ding Marco Cardinal, dapat sa mga magnanakaw na yan, pagulungin ang ulo at sagasaan ng pison. Weng, yes po, isang interview niya kay Corina. Sa isang interview, sinabi, imbis na maawa ka sa mga anak yan, makakamuhian mo pa dahil sa mga pagnanakaw na ginawa nila. Rhino Siso, pag-shout naman sa kay Isabel Estado. Shout out ulit. Vals kay Isabel Hostado. Mula kay Elena Season. Tapos Vals kay Rafalio. Si Val, kumusta kayo dyan sa ICC? Anyway, may sinabi na ako kay Nemi. Tanungin lang kay Nemi. Tapos, magandang gabi sa inyo dyan sa lahat ng ICC, sa Santo Niño, sa Acero. Let me assure you, I will do my best to help you and let God do the rest. Ang sinasabi ko po ay yung mga dinidemolish diyan sa kilometer 32 West Service Road, Kupang, Muntinlupa. So Jolito Paluma, baka tatakas niyan, hindi na yan hanap uli sa harap uli sa investigasyon ng senador. Makatang Tambay, shout out ka Toto. Tapos Midnight, engineer, nag-stop over lang. Nag-stop over sa Hanoi? Hindi, ang alam ko, ang Hanoi, hindi stop over yun eh. Ang stop over yung lagi ginagamit Japan, South Korea, Hong Kong. Pero pag North Korea, North Vietnam ka, sa Hanoi, hindi po. Actually, sa tingin ko, ginawa lang yon para panligaw, para hindi sila asahan. Kasi ang Hanoi, pag pumunta ka doon, pag Pilipino ka, hindi mo na kailangan ng visa. So hindi para ma-surprise sila. Tapos from Vietnam, sigurado, tama ka mag-stop over lang, lilipad naman sa ibang lugar na naman. Maghanap sila ng lugar na mapuntahan nila. Pakisagot sa sabi, punta na saan din natin sila. Pakitin mo na lang. So Jolito Paluma sa Senado, si Dennis Mercader. Tapos Jolito Paluma, ang bruho pala na basta sa US na si inaisahan tayo. Maria Electon Tabangkura, Sir Toto, dapat i-freeze ang pera nila sa bangko. O ganun, dapat nga siguro ganun ang gagawin. So,
Pinungkahi na po yun ni Marcoleta na ipris. Makatang tambay, tumakas na po at tuluyan. Vicente Barnido, Blessed Afternoon at Attorney General Toto Tirador. Ms. Dr. June Alvarez, Attorney Toto, I'm an avid follower here of your blog. Salamat po. And fair assessment of facts. Learn a lot from you. Salamat po, salamat po. Dennis Mercader, isa po yung garin na yan na mag-issue. Yan dati DOH. Tapos, alam ko si Dingbaksya to eh. Yung maraming namatay sa bakuna ng Dingbaksya. Ang Dingbaksya, yan ang kabaliktaran na bading siya. Dingbaksya, Dingba siya. So, naging congresswoman pa. Anong klase pa naman kasi ang mga bumutante na bumuto sa inyo. So, Bing Diboke, oy, Sarah Barang, Bing, kamusta gid? Stay safe. Merlan, safe forever. Diskaya, Saldi ko, Grace po, Diyos ko. po, parang mga awa nyo na. Kailangan si Grace po naman ipasagutin. Tapos si Edgar Nacion sa BBS Las Vegas. Fraud control na yan kasi walang flood. Walang flood control sa fraud control. Sara Moca Reyes, ang lupit, no? BBS Las Vegas. Sa Senado, pinatawag din ba si Saldi mo? O si Saldi ko? O si Saldi mo lang tinatawag? Rain season, katoto, pakishout kay Isabel Hostado. Ulit, okay. O Julito Paluma, ang congressman hindi daw pwede ipatawag sa Senado. Sabi na attorney, pwedeng ipatawag? Nasa kanya lang yan kung i-invoke niya. Pwedeng ipatawag. Anong klase? Pwede patawag, pero pwede namang umayaw. Hindi ka gaya nung hindi ka congressman, hindi ka pwedeng umayaw. Pero kung congressman ka, pwede kang umayaw. Walang pinag-iba yan. Sa pinatawag din si Sara, hindi rin siya pumunta. Nung huli na lang pumunta. Kasi may katwiran sila at hindi sila pwedeng i-contempt. BBS Las Vegas, walang stopover sa Vietnam na alam ko. Sabi, pareho tayo. Bugwak TV, idol, tatakbo ka dire sa Cotabato, you're the best. Tatakbo na lang ko siguro ko gobernador sa South Cotabato. Paganda na yung mga lahat ng gusto ng tulong pagbabago. Ang tanan ka to gusto sang mga nami nga bag-o nga paglaom kag panaad. Ari ako dire. Basi pala madalagan ako gobernador sa South Cotabato. So Alan Chua, pag nakasuhan yung Diskaya at ko, pauwiin kaya ng gobyerno? Tingnan natin. Ledesma Gonzales, ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kulang sa pansin. Ang ADHD pala, tama ba yan? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ganun ba? Ibig sabihin, kulang sa pansin. Attention Deficit. Yun naman pala eh. Ferdinand San Juan, good evening. Pero bakit ko nasa pansin? Ang daming pera. Ganun ba? Ang alam ko sa pera, relative yan di ba? Hindi, relative ang kayamanan ng pera. Kasi kung marami kang pera, marami kang relatives. Pero pag wala ka ng pera, goodbye. Tapos si Bernardo Mindiola, good evening, Kabonyog, Senator, Attorney, Engineer, Katotohanan Kasing, watching Barangay Commonwealth. Okay. So yun lang muna ang ating vlog sa kaya na. Meron lang kong asikasuhin. We have to, in order to give or to make life a little better, lagi tayong tumahak sa mga datahaking landas patungo po sa katarungan at katotohanan. Yan lamang po ang ating gagawin. Maraming salamat! Paki-like, paki-spread, paki-share, at saka paki-convince ng iba pang hindi na mag-join sa ating channel. Kasi nasa malay pa 99,400 plus pa lang ang aking subscribers. Sana kung mag 100,000, may laban-laban tayo. Ano kaya kung maging 10 million yung subscribers ko? Siguro malaking pagbabago mailagay sa ating bansa. Salamat po.